Babasahin ko po ang ating mensahe sa gabi ito. Ito ay matatagpuan sa Marcos chapter 7, 24 to 30. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni Numan na naroon siya, subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang babae na may anak, na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang hintil na taga-Syrophoenicia. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumabi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tugon ng babae, tunay nga po, Panginoon. Ngunit maging ang mga aso nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Amen. Ang Diyos magandang pagpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Diyos, maraming salamat sa gabi ito. Salamat sa mga salita niyo na inyo pong hinihanda upang maibahagi sa aking mga kapatid, Lord. Ihanda niyo po aming mga puso at tanggapin po namin ito magkaroon ng katuruan, katuwiran, Panginoon, pagtutuwid sa bawat isa sa amin. At maranasan namin ang presensya ng Jesus. Magkaroon ito ng kapangyarihan sa amin. Hindi lamang sa oras na ito, kundi magpakailanman, Panginoon, habang kami naglilingkod sa inyo. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Sino ang dumanas ng earthquake sa Pilipinas? Praise the Lord, dahil may mga kapatiran man tayo na dumanas ng lindol, ang families natin ay safe and sound. Amen? Sa protection ng ating Diyos. Bagyo, baha, lahat dinadanas natin ngayon, di ba? Bulkan, sa lugar natin dito sa Israel, gera. Praise God, wala nang, hindi sumabay ang rockets. Praise the Lord, di ba? At may dinadanas man corruption. Ang gulo ng mundo, pero mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Nilikha ng Diyos ang mundo na napakaganda, napakabuti. Nawawasak man ito dahil sa kagagawan ng mga tao, pero mabuti pa rin ang Diyos. Amen? Naniniwala tayo na mabuti pa rin ang Diyos. Amen? He is good all the time. And all the time, God is good. So ang ating pag-aaralan, mga kapatid, is Jesus honors the Gentiles' faith. Amen. Dahil ang unang pangako ay para sa mga Jewish people. Siya ay unang ibinigay sa mga Jewish people. Pero ano ba tayo? Mga Gentiles tayo, mga kapatid. Pero, di ba, pinadalas natin ng blessings ni Lord. Amen ba? So, sa atin na mga Gentiles, sino sa inyo yung pinanganak na ang family ay born again? Kasi ako, mga kapatid, ako po ay hindi pinanganak na born again ang family. Ako ay pinanganak na Catholic. Dito lang po ako nakakilala sa nagkapaglingkod sa Panginoon. Pero ginamit ang aking asawa dahil ang family ng aking asawa ay born again Christian. Pero gayon pa man, kahit sila ay nagbabahagi sa akin ng Word of God, walang transformation, hindi ako na born again. Kundi, dinala pa ako dito. Kailangan dalhin pa ako ng Lord dito sa Israel para lang makapag-serve ako. Diba? Para lang unti-unti na i-transform yung puso ko. At ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, dahil dinala ako sa tahanan na may pagkakilala sa Panginoon. Amen. Kaya thankful ako na ang ating pastora ay ginamit ng ating Diyos. Amen. Sila yung ginamit at padala ng Diyos para ako'y makakilala at makapaglingkod sa Panginoon. So, ngayon, dahil tayo ay inakay
dinala sa kingdom ni Lord, ibabalik naman natin sa Panginoon. Di ba yung blessing na yun? Sabi nga ni Sister Nanette, hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? So, punta tayo sa ating aaralin dahil tayo mga kapatid, sabi nga ni Sister Nanette, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Tingnan natin kung paano pinili at tinawag ng Panginoon itong hintil na babae. Despite na isa siyang hintil at hindi siya isang Jewish people. Isa siyang hintil at hindi kabilang sa chosen people. Diba? Kasi sa panahon natin ngayon, ang daming lumilitaw ng masamang tao. Sa Bible study, may nakapagtanong, yung mga Hamas kaya, they are chosen to suffer in evil sa hell, sabi may nagtanong. Sila ba ay pinili ng Diyos na sila ay talagang magdurusa? Diba? Yung mga tao na nakikilala natin, yung mga corrupt sa Pilipinas, na hindi magbabago pa kaya sila? Diba dahil sa galit nila, sa bilyon-bilyong pera, na ninanakaw nila, may pagbabago pa kaya sila? Maliligtas pa kaya sila? Diba? So, tingnan natin kung ano ang will ni Lord sa buhay ng mga tao, katulad natin ng kasalanan. Basahin natin. Si Jesus sa Tyre. Makibasa kayo sa akin. Umalis si Jesus mula roon at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niya malaman ng mga tao roon na naroon siya. Pero hindi rin niya ito naitago. So, sa pagmiministry ni Jesus Christ, that time na nag-share siya, nasa Capernaum siya, sa Galilee. So, ang Galilee, ito yung mapa. Kung titingnan natin, tingnan niyo yung sa baba, yung Galilee. Nandyan siya originally. Dito sa baba. Sa Capernaum, kung saan siya lumaki. Galilee, Sea of Galilee, dyan sa baba. Ngayon, di ba ang mini-ministry niya dyan, tinuturuan niya mga Jewish people. Dahil sobra na ang pressure, dahil tinutuligsa ng ating Panginoon sa paggawa niya ng mga miracle, sa araw ng Shabbat, gusto siyang patayin ng mga Pariseo. Ngayon, gusto niyang magpahinga. Lumayo-layo siya. Pumunta siya dyan sa bandang taas. Pumunta siya sa Tyre at Sidon, which is Lebanon sa panahon natin ngayon, tinatawag. So, pumunta ang Panginoong Jesus sa Tyre at Sidon. Pero ang teritoryo na ito, sabi ko nga, Lebanon. So, ang mga nakatira dyan ay mga Gentiles. Na ngayon, mga Lebanese ay kalaban ng mga Israel. Sa Old Testament, na pag-aralan natin mga kapatid na ang Lebanon, that time, sa Old Testament, ang Tyre at ang Sidon ay under the government of Syria. Hanggang ngayon, diba? Sila ay sakop ng Syria. Alam natin na kalaban ng Israel ang Syria. Malupit na kalaban ng Israel. Pero pumunta doon ang Panginoon dahil gusto niyang magpakalayo-layo. Dahil nga, inuusig na siya, hinahunting na siya ng mga Pharisees, ng mga kalaban, ng mga tumutuligsa sa kanya. Kaya lumayo-layo ang Panginoon. Sabi dito, tumuloy siya sa isang bahay. At ayaw sana niya na malaman ng mga tao. Nagtatago siya dahil gusto nga niyang lumayo-layo. Na naroon siya. Pero, hindi din niya ito naitago. Bakit nga ba? Dahil ang ating Panginoong Jesus ay ang ilaw ng sanlibutan. Magtago man siya, magniningning siya. Diba? Dahil siya ay nag-start na mag-ministry, gumawa ng mga himala, nakikilala siya ng mga tao. Diba? So, sikat na sikat pala si Jesus that time. Pero sabi niya dito, hindi niya ito naitago. Dahil ang ating Panginoong Jesus na ang ilaw ng sanlibutan. Ang Diyos ang liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Amen? Ang ilaw na ito ay nagliliwanag, sabi sa 1:1:5, sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman kailanman.
Ako ang ilaw ng mundo, sabi ni Jesus Christ sa John 8:12. At ang sumusunod sa akin ay hindi na mabubuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen? So, praise the Lord, kasi sabi niya, kahit pilit siyang nagtatago, hindi niya naitago kung nasaan siya. Ibig sabihin, marami pa rin nakakaalam kung nasaan siya. Maraming humahanap sa Kanya. Maraming kumakatagpo sa Kanya. Dahil siya nga ay ilaw. Hindi siya madaig kahit kailan ng kadiliman. Alam niyo yung flashlight na maximum, na kahit takpan natin ng kamay natin, di ba may liwanag pa rin? Di ba lumilitaw pa rin yung liwanag niya? At ganoon ang ating Panginoon, na kahit anong kadiliman ang tumakip sa Kanya, hindi siya magagabi. Hindi siya madali. Amen? So, nung nandun siya sa Tyre at Sidon, lumayo-layo siya. Basahin natin, sa katunayan, nalaman kami ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga-Phoenicia na sakop ng Sila at Griego ang kanyang sila. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpahirapa sa paanan nito at nagmakaawang palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. So, nung nasa Tyre at Sidon, ang Panginoong Jesus, sabi ko nga, kahit ayaw niya na malaman ng mga taga-roon na nandoon siya, ay nalaman pa rin nila. Katunayan nga, may isang ina na may anak na babaeng sinaniban ng masamang espiritu. Ano ang nature, anong personality ng itong babaeng ito? Sabi, siya ay taga-Phoenicia, nasakop ng Syria. So, isa siyang Syrian. Syrian, hindi siya Jewish, kundi isa siyang Syrian. At ang salita niya ay Griego. So, she's a Greek Syrian. Griego na Syrian siya. So, lahi siya ng mga kalaban ng Israel. Pero, tingnan natin, lumapit daw siya. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito. Malamang dahil sabi ko nga, sikat si Jesus that time. Dahil nagpupunta, nung last na aking teaching, di ba, nasa Bethany. And then pumunta siya ng Jerusalem. Tapos napag-aralan natin mga kapatid sa John, na pumunta siya ng Samaria at nakilala niya yung babaeng Samaritana doon. So, napupunta na talaga siya sa iba't ibang lugar, mapa-Jewish or Gentile, yung mga nakatira doon, yung mga community. So, nung nandito ang Panginoon, di ba, nakilala siya nitong babaeng Griego. At nung nalaman niya na nandoon agad ang Jesus, pinuntahan niya siya agad. Pinuntahan niya si Jesus at nagpatira pa. Imagine, nagpatira pa, lumuhod. Yung word na nagpatira pa, hindi lang bastang luhod. Napakumbaba ang kanyang ulo. Kumbaba sa kanyang paanan sa harap ng Panginoon. Nagmakaawa, sabi niya. Nagmakaawa siya na dahil ang anak niyang babae ay sinaliban ng masamang espiritu. So, the personality of this woman, dahil nga sila ay lahi ng mga pagano. Lahi ng pagano na sumasamba sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan, sa nature, kung ano-ano mga sinasamba nila at wala silang pagkakilala sa Panginoong Jesus. Pero, nilapitan niya ang Panginoong Jesus at nagpatira pa. Why? This lady, she is desperate. Desperado siya. Bakit? Dahil ang anak niya ay sinasaliban ng masamang espiritu. Diba? Sa ating mga kapatid, hindi man anak natin or may time sa buhay natin na, diba, when we become desperate sa ating dinadanas na minsan wala tayong magawa. Wala tayong matakbuhan, lalo na sa ating mga OFWs. Diba? Wala tayong choice kasi meron tayong responsibilidad ng mga employer natin. Diba? Kapag may sakit tayo, kailangan alagaan natin yung sarili natin. Kasi hindi naman natin maasahan yung employer natin na mag-alaga sa atin. Diba? So, sometimes,
may sitwasyon sa buhay natin na gumagawa ang Panginoon. Inaalaw ni Lord na makaranas tayo ng mga bagay na kailangan nating maging desperado na lumapit sa Kanya. Dahil siya lang ang mayroon tayo. Siya lang matatawag natin, mga kapatid. Praise God. Diba? Kung meron tayo ng Holy Spirit, dahil Holy Spirit ang makatuturo sa atin na magkaroon ng desperation, yung kauhawan na tumawag sa Panginoon, yung manalangin at magpakumbaba. Paano na lang yung mga walang pagkakilala sa Panginoon? Diba? Glory to God, dahil itong babaeng Griego, sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Parang ako lang, mga kapatid. Nung Catholic ako, napaka-persistent ko sa pag-attend sa church. So, every Sunday yan. Simbang gabi pa ako kumpletohin, pati ang pananalangin sa rosaryo, mga prayers, memorize. Akala ko that time, okay na ako. Diba? Masaya na ang Panginoon, nabibigyan kong kaluguran ng Panginoon sa mga gawain kong yun. Not until na makilala ko ang totoong Diyos. At maturuan ako kung paano sumamba sa katotohanan. Diba? Dito ko nalalaman na ang dami pa palang mali sa buhay ko. Hanggang ngayon, diba? Maraming pinapakita ang Panginoon sa atin. Tinuturuan pa niya tayo. Diba? Because God is with us. Nandito siya sa puso natin. Tinuturuan niya tayo na mas maging mabuti pa. Balik tayo dun sa babaeng Griego. Sabi niya, nagpatira pa ito sa paanan ng Panginoong Jesus at nagmakaawa na palayasin ang masamang espiritu sa kanyang anak. So, titingnan natin, nagpatira pa at nagmakaawa is the symbol and sign of humility. Pagpapakumbaba nitong babaeng Griego. Pero anong tugon ni Jesus? Basahin natin. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Dapat munang pakainin ang mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga aso. Napakasakit, di ba? Napakasakit. Para siyang tinawag na aso ng Panginoong Jesus. Di ba? Imagine a desperate woman asking for help. Humihingi ng tulong. Nagpakumbaba na, lumufod na, nagpatira pa na. At ang isasagot ng Panginoong Jesus. Hindi tamang kunin ang pagkain ng anak at ihagis sa mga aso. Kung yung character ko, mga kapatid, isa akong Griego, isa akong Hintil. Diba? An enemy of Israel. Enemy of the Jewish. Kasalungat ng mga Jewish. Para isipin natin, Arab against Israel. Diba? Pag nagtabi sila, hindi yan sila mag-ano. Dito lang tayo nakakapita sa haifa ng Arab and Jewish people na friendly, diba? Na close. Pero sa ibang lugar, laging magkaaway yan. Laging magkaaway ang mga Arabs and Israel. Especially the Jewish. So, imagine lang natin yung magkapatid si Israel at saka si Esau. Anong pangalan ni Israel? Si Jacob. Si Jacob at si Esau. Nasa loob pa lang sila ng sinapupunan ng kanilang ina. Naglalaban na sila. The more, ngayon, lahi nila naglalaban pa rin. Magkalaban pa rin sila. So, mahirap sila pagtaghin talaga dahil they are, even before birth, they are enemies. Kung titingnan natin itong babaeng Griego, maririnig niya yan. Kailangan na ibigay sa yung pagkain ng anak at ihagis sa aso. Na diba? If there's a pride, kasi mag-pride ang mga kalaban eh. Makikita natin ang nature ng mga Arabs na kalaban, diba? Sila ay palalaban, they are full of pride of themselves, they are rebellious. Na diba? Ilahi niya to eh. Nakalain itong babae nito yung mga yan. Na diba? Imagine kung anong nasa loob nitong babae ito. Halilinig mo yun. Napakamari lang siya magpatira pa. Pero yun ang una niyang ginawa. Nung na-encounter niya, nilapitan niya ang Panginoong Jesus, nagpakumbaba agad siya, nagpatira pa agad siya.
Tingnan natin, ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus na ang mga anak ay ang mga Jewish people. So they are the Jewish people because they are the chosen people. Sabi sa Deuteronomy 7, sila ay ibinukod ng Diyos. Sa lahat ng mga tao, sila ang pinili ng Panginoong Diyos na maging espesyal na mamamayan. So kaya sila tinawag na chosen people dahil sila ang pinili na espesyal na mga mamamayan. At sinasabi sa Zechariah 2:8, they are the apple of God's eye. Kaya nga kung sino ang hihipot kakalaban sa apple of God's eye, ay kalaban din ng ating Panginoon. They are yung mga Jewish people ang tinutukoy niya na anak dito. Ngayon, tinawag niyang aso. Sabi dito kasabihan daw. Pero sinabi ngayon, sa harapan ng babae na nagpapakumbaba, nagmamakaawa. Na di ba? Masakit sa puso. Sabi ko kanina, this woman is very desperate. Alam niyo yun yung wala na siyang ibang matawag. Siguro, tinalikuran na niya yung mga libulto niya. Nang nalaman niya na parating na yung Jesus na nagmimilagro, nagpapagaling. Siguro, dinalian niyang tumakbo doon kay Jesus. So, hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya para lang makalapit kay Jesus. Tapos, yun ang maririnig niya. Nakaka-disappoint. Pero tingnan natin yung character nitong babaeng Griego na despite nitong narinig niya, ay magpapatuloy siya. Basahin natin. Sumagot ang babae, tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumu na inailalaglag ng mga anak. Diba? Sabi niya, tinawag niya ang Panginoon, si Jesus. Sabi pa niya, kahit na aso daw, sa ilalim ng mesa, kumakain ng mga mumu. Mumu is yung mga nalalaglag. Diba? Nalalaglag. Kapag mga bata or mga anak na pag kumakain, diba may mga nalalaglag sa ilalim ng lamesa. So, ano yung mumu? Ano yung mumu? Mga tira-tira, basura lang, nalalaglag, which is hindi yun talaga ang kinakain nila, kundi nalalaglag lang. Diba? Waste or garbage ng mga Jewish people, ng mga nagsabi niya. Sabi niya, kahit mumu lang na nalalaglag, diba? Kinakain pa rin ng mga aso na nasa ilalim ng lamesa. Titingnan natin dito na despite ng narinig niya mula sa Panginoong Jesus na hindi ka kabilang sa mga Jewish people. Hindi ka kabilang sa pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa mga piniling mamamayan. Hindi ka kabilang sa kanila. Bakit? Anong ibibigay ko sa iyo? Diba? What for the children is only for the children. Diba? Ang mga anak natin, kung ano yung pinapakain natin, hindi natin basta-basta pinapakain sa mga aso. May mga aso dito sa Israel, may sarili silang pagkain. So, ibig sabihin, may pagkain para sa mga anak, sa tao, at may pagkain din sa mga aso. Amen. Hindi natin ibibigay ang pagkain sa tao dahil may sariling pagkain ng aso. Amen. Pero ito ang sagot ng babaeng Griego. Sabi niya, kahit nga aso sa ilalim ng mesa, kumakain ng mumuso, kahit tira-tira lang, Lord. Kahit yung mga nalalaglag lang na blessing, na kahit hindi talaga yung full blessing ang ibigay mo, kahit katiting lang. Ano ang ibig sabihin itong babaeng Griego? Diba? She's a very desperate woman na talagang humihingi ng tulong na sa kahit kalit-liitang pag-asa ay umaasa siya. At ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. And the moment that he heard yung kasabihan na sinabi ni Jesus na ang para sa mga anak ay hindi ibibigay o itatapon sa mga aso, hindi siya full of pride. Ang pakumbaba pa rin siya. Tinawag na si Jesus na Panginoon. Diba? Sabi sa Kawikaan 11:2, dahil hindi pinaira nitong babae ang kayabangan, ang pride. Sabi sa Kawikaan 11:2, ang mayabang ay madaling mapahiya. So, buti na lang, hindi siya mayabang, no?
Kasi hindi siya nag-give up. Pero, ang mapagpakumba ay may karunungan. Amen. Kung namumuna ang pagpapakumbaba sa atin mga kapatid, God will give us wisdom. Kung hindi natin paigiranin ang pride, kasi pride, magpo-promote yan ng galit, ng away, ng division. Because it's from the spirit of evil. And humility is from the spirit of the Lord. So if we keep on being humble, diba, God will give us wisdom kung anong dapat natin gawin. Amen? Tayo magpatuloy. Hallelujah. Sabi niya nga, kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mumu. Yun pa rin yung hinihingi ng babaeng Griego. At ang tugon ng Panginoong Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sagot mo iyan, sabi ni Jesus, maaari ka nang umuwi. Diba? Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu. Praise the Lord. Umuwi nga ang babae at nadagna ng anak niya sa higaan at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Nakita ng Panginoon. Nakita ng Panginoon ang puso nitong Griegong babae. Nakita niya yung pananampalataya na mayroon itong babae hindi. Diba? Una, hindi niya pinaira ng pride, kundi patuloy siyang magpakumbaba. Tinawag niya si Jesus na Panginoon. Despite of being a Gentile, na galing siya sa pagano, layo ng pagano. Diba? At tinugod siya ng Panginoon. Amen? Amen. God gives grace. God gives more grace. He resists the pride, the proud. Diba? Nakita niya na hindi pinairal ng babae yung pride. Patuloy siya nagpakumbaba. He gives grace to the humble. Kaya yun ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Diba? Nakita niya ang puso nitong babae. Sa ating mga kapatid. Alam niyo ba na hindi pa tayo pinanganak. Alam na niya kung sino sa atin ang magsasamba at susunod sa Kanya. Alam niya ang puso natin, na matigas ang puso natin, matigas ang ulo natin. Alam niya rin na hindi pa tayo pinapanganak, alam niya ang ugali natin. Sa pagkabata, sa pagkadalaga, pagkabinata, sa pagtanda natin, alam niya ang ugali natin. Pero, pinili tayo ng Panginoon. Sabi nga ni Sis Nanay, hindi tayo pumili sa Kanya. Bakit? Mahirap piliin ng Diyos. Ikaw ba naman, dadaan ka daw sa makitid na daan, sabi ni Sis Nanay. Diba? Siyempre, ang gusto natin sa maluwag. Kasi doon marami tayong bitbitin. Pwede tayong magdala ng lahat ng gusto natin. Malaya mo gawin lahat. Walang bawal. Walang nagbabantay. Kung gumagawa ka ng kalokohan. Samantalang sa makitid na daan, daming bawal. Daming batas. Diba? Maraming kautusan ng Panginoon. Amen. Dahil tayo ay tinuturuan ng Diyos. Nire-ready tayo ni Lord sa Kanyang kingdom. Amen? So, anong nangyari? Bakit nagbago si Lord? Kasi sabi ko, originally, salvation is brought to the Jewish people. Sabi niya, bakit nagbago? Sabi niya, ibibigay sa anak para lang sa anak. Iba rin para sa aso. Pero bakit pinakinggan ni Jesus? Yung sinabi, tinawag niya aso. Yung dahil nakita niya ang pananampalataya ng babae. Pagpapakumbaba ng babae. Itong Griego. Ano nga ba ang katotohanan? Diba? Paano natin makikilala si Lord? Ano ba talaga yung nature ni Lord? Diba? Ano nga ba ang katotohanan? Sabi ko kanina, bago pa tayo panganak, alam na ni Lord kung sino tayo na maglilingkod sa Kanya, sino yung mananatili at hindi. Amen? Because that is the nature of our God. The nature of our God, He is the elect. He is the one who will elect. Diba? Minsan may question tayo na may katanungan ako mga kapatid, Lord, bakit sa edad na 30,
30 is tinawag mo ako sa kingdom. Bata pa ako. Hindi ko pa masyadong na-enjoy ang life. Gusto ko munang mag-enjoy. Nasa ministry na ako. Ang pinagkakaabalahan na araw-araw is Bible study, and reaching out, mag-distribute ng gospel tracts, mag-worship sa Lord, na kung wala tayong relasyon sa Panginoon, mahirap unawain. Mahirap ipaliwanag. Sasabihin natin dahil mahal natin ang Panginoon. Kung wala kang relasyon sa Panginoon, mahirap ipaliwanag kung ano yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pero dahil iyon ang nature ni Lord, pinili niya tayo. What is the election of God? Election of God is the act of God before creation. Sabi ko nga, bago pa tayo ipanganak, in which He chooses, tayo pinipili ng Panginoon, some people to be saved. Diba? May pinipili ang Panginoon para maligtas, not on account of any foreseen merit, hindi dahil sa kaugalian natin, hindi dahil sa tayo mabait, hindi dahil sa tayo matulungin, mayaman, hindi sa ating mga mabubuting gawa, but only because of His sovereign good pleasure, for His sovereign power. Dahil yun ang ating Panginoon. Yun ang nature ng ating Panginoon. Siya ay dakila. Diba? Yung tanong ko na, Lord, bakit ako ba? Bakit akong pinili mo? Si Lord ang nakakaalam. Dahil nga, may nakita siya sa puso natin. Katulad nitong babaeng Hethil. May nakita siya sa puso nitong babae. Kaya niya pinakinggan na pinagaling yung anak niya na sinaliban ng Espiritu. Diba? Sa'yo din, kapatid. Malamang nakikita mo yung madilim na karanasan mo or yung part ng buhay mo na dati napakadilim, napakasama, na pinagsisisihan mo at ngayon tinatanong mo ang Diyos, bakit ako? Siyempre, special ka nga tayo sa Panginoon. Amen? You're special. Special daw tayo kay Lord. Kaya tayo pinili ng ating Diyos. Pero meron pa yung isa na nature ng ating Panginoon. Sabi niya, sa Romans 9:14-16. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos? Kasi di ba may mga tao, bakit ako sinishare ko naman yung kapatid ko, yung mama ko, yung mga kay-ka-flat ko, sinishare sa kanilang good news. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin sila sa kasalanan. Nananatili pa rin sila nananatili pa rin silang sumasamba sa mga ributo at Diyos-Diyosa. Ibig bang sabihin nito is, hindi sila pinili ng Panginoon. Ibig sabihin ba nito is, sa kapanganakan pa lang nila is, against na talaga sila kay Lord at sa hell na talaga sila pupunta. Tingnan natin. Masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos? Dahil dito, hindi. We cannot question the nature of our Lord. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. We cannot question the power of our Lord. Kung tayo tinawag niya, praise the Lord. Dahil pag tayo tinawag niya, tayo ay tumugon. Tayo ay nag-response. And you are here dahil ikaw ay nag-response. Praise the Lord. You are chosen. You are elected by God to be saved. Ibig sabihin, ang lahat, tinatawag ng Panginoon. Pero hindi lahat ay pinili. Dahil may sarili tayong will. We have our own will. Diba? Siguro noon pa lang tinatawag na ako ni Lord, pero daming delays. Diba? Gusto ko pa nito, gusto ko pa niyan. May gagawin pa ako. Gagawin ko pa yung gusto ko. Hindi ko pa susurrender yung buhay ko. Ayoko pang mag-commit sa'yo, Panginoon, dahil daming kailangan pagdaanan. Diba? Kailangan mag-hallelujah, hallelujah. Kailangan maging banal-banalan. Diba? Daming mga hindrances. Pero
sabi niya, maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag. Amen? Only by the grace of God. Hallelujah. Sabi ko nga, kilala tayo ni Lord. Kilala niya yung ugali ko noon na mataray. Hindi namamansin. Chismosa. Kilala niya yung ugali mo, kapatid. Pero, tinawag ka ng Panginoon. Pinili ka pa rin ng Panginoon dahil may nakikita siya sa puso mo na malapit sa Panginoon. Amen? As the same, na kung tayo ay pinili ng Diyos dahil He has the power to choose us, pwede rin niya tayo baliwalain. Kaya nga, minsan kapag hindi tayo nagre-respond sa Panginoon, kinoconvict na tayo, nangungusap na sa ating personal, yung ating pastora, ang leaders, sa Bible study, convicted na tayo sa pinag-aaralan natin, pero hindi pa rin tayo nagre-respond. Sabi niya dito, ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag. Reprobation of God is the sovereign decision of God before creation to pass over. Kaya nga, kung hindi tayo magre-response, sabi niya, ipapass over daw tayo ni Lord. Ibig sabihin, lalagpasan tayo ni Lord. Kung tinawag ka ni Lord na worship leader at nananatili ka pa rin na hindi tumutupon, nagdi-disobey. Nangungusap ang Holy Spirit sa iyo na mag-teach dahil mayroon kang gift of teaching. Pero ayaw mo pa rin. Para lang si Jonah. Pinapapunta si Jonah doon, pero ibang pinuntahan niya. Sige, malidili lang blessing. Tinatawag ka ni Lord, Friday and Saturday. Dalawang araw na nga lang sa loob ng 7 araw sa pagtitipon-tipon Pero ganun pa natin alibay. Narinig ko sa isang natin, pastor natin. Sorry. Ito'y conviction of the Holy Spirit. May isa daw member na laging sinasabihan, hindi na kayo mag-church. Yan, laging alibay ng most members. Hindi ko maiwanan si Ana. Hindi ko maiwanan si Sabta. Dahil na rin sa pagdidisiplina ng pastor, sabi ay, sige, pag dumating ang ating Panginoong Jesus at nagbalik, sabihin mo pa yan. Hindi na maiwanan si Aba, hindi na maiwanan si Imo. Magsama kayo pag dumating ang tribulation. Pag dumating ang pag-uusig. Pag dumating ang kahirapan. The heart, yung puso nitong babaeng Griego, na desperate. Huwag na natin hintayin na dadating tayo sa punto na yun na magiging desperado tayo dahil wala na tayong matawag. Araw-araw, maging desperado tayo sa Panginoon. Amen? Araw-araw, hanapin natin sa Panginoon. Huwag na natin hintayin na dadanas pa tayo ng mabibigat na mga pagsubok. Tsaka lang tayo babalik kay Lord. Tsaka lang tayo luluhod at iiyak. Huwag na natin hintayin. Amen. The grace of the Lord. Ang malawak, sabi niya. Kung paanong tayo ay kanyang pinili, kung patuloy natin dinidelay yung calling ni Lord sa buhay natin, sayang yung blessing. Kung hindi ka nagre-response, hindi matatapos doon, hindi mag-e-end ang pangako ng Diyos. Ang plano ng Diyos, magpapadala siya. Magpapadala siya ng iba. Tatawag siya ng iba, yung willing and ready to commit to the Lord. Amen? Diba yung mga Jewish people, hindi nila siya kinilala. Kaya nga tayo, ay tinanggap natin ang kaligtasan. Binigyan tayo ng pagkakataon na maligtas. Dahil binaliwala nila ang Panginoong Jesus na siyang Messiah. Praise the Lord, amen? So, let us hear the Word of God. Sa mga may pandinig, makinig. Pakinggan natin. Maybe the Holy Spirit is speaking to you. Diba? Na God is waiting. Tinatawag tayo at hinihintay niya namin na tayo ay tumugon sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi sa last na mensahe,
Because we have our own will. Pwede nating piliin, pwede nating hindi piliin ng Panginoon. Ang kakayanan lang ng church, ng pastor natin, is to share the word. To teach us. Pero hindi naman tayo pipilitin kung ayaw natin. Kaya lang, tandaan natin, let's check our hearts. Are we doing the will of God or not? Diba? Kasi dalawa lang yan. If you are in the kingdom of God, you should follow and do the will of God. Hindi yung sinasabi mo na nasa kingdom ka ni Lord, pero you are not doing the will of God. Diba? Parang magkasalungan. Hindi magandang pakinggan. Hindi magandang makita para sa ating Panginoon. Amen? So patuloy tayong maging kagaya natin itong babae na Griego na kahit pinahiya na siya ni Lord, na-disappoint man siya ni Lord, pero persistent. Nananatili pa rin. Patuloy pa rin na nagpapakumbaba sa Panginoon. Hallelujah. Last. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpatuloy tayo na mananampalataya sa Panginoon. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Magpatuloy tayo. Ma-disappoint man tayo, may mga prayers man tayo na hindi pa tinutugon ng Panginoon, magpatuloy pa rin. Magpakatatag pa rin. Be persistent. Continue to be humble. Sabi na sa English itong binasa ko, our labors to the Lord is not in vain. Hindi masasayang. May mga family members tayo na hindi pa nakakilala. Continue. Continue to support. Continue to share the good news. Meron tayong inaakay, fina-follow up na, sige, weekly na lang na sinasabi, sis, wala akong baby. Ulitin mo pa rin. Follow up mo pa rin. Kahit binlock ka na, continue in prayers. Because that is the will of God. Amen? Yung Diyos nga natin, binabato na siya ng bato, pero patuloy pa rin siya. Kayo ba kaya na mga halaga mo? Amen? Amen. Kasama ko po ba kayo dyan sa pagsunod sa ating Panginoon? Amen? So praise the Lord. Hallelujah. Ito po ang salita ng Panginoon. Let us continue to be persistent and be humble to our Lord. Praise God.